Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming channel. Dito tayo sa coffee shop. Naantay ko lang si Dadong na order siya ng coffee. Iced tea, Peng. Ayan ako si Dadong. Ayan, mag-update lang po ako about dun sa video na in-upload namin kahapon. Yung about sa paglimit ng low wage na mga temporary foreign workers dito sa Canada. So, maraming mga nagtanong kung yun bang mga bagong dating na mga under visitors visa ay may chance pa daw ba na makapag-apply. Kasi 'di ba yung nakaraan binigay nilang deadline dito is until Feb 2025 pa na pwede mag-apply yung mga visitors visa, pwede sila maghanap ng work, tapos kung may employer sila na makapagbigay ng work permit and LMIA, parang allowed pa sila until that time. Pero ngayong maga lang po, meron pong additional announcement yung IRCC ngayong August 28, 2024. Ayan. Itong sinasabi dito, ilagay ko sa screen kung ano yung bagong announcement po nila. Sabi, Immigration, Refugees, and Citizenship Canada or IRCC has ended a temporary public policy that allowed visitors to apply for a work permit from within Canada, effective immediately. So, effective immediately daw po. Ibig sabihin, ngayon din, effective tong announcement nila. So, ayun, ang sabi ng mga yung pinafollow kong group, FB group, sabi niya, naku, wala na talagang chance, uwian na talaga. At i-add ko lang po yung sinabi ng IRCC. Sabi, while the temporary policy was set to expire on February 28, 2025, IRCC is ending the policy as part of our overall efforts to recalibrate the number of temporary residents in Canada and preserve the integrity of the immigration system. IRCC is also aware that some bad actors were using the policy to mislead foreign nationals into working in Canada without authorization. And lastly, sabi ng IRCC will continue to process applications submitted before August 28, 2024 under the policy. So, yung pong mga application na sinubmit before na August 28, continuous po yung pag-process po nun. Ayan, isang malungkot na naman na balita to para sa mga kababayan natin na nagbakasakali na maging tourist dito at nag-hope sana na magkaroon ng trabaho dito at makapag-stay kung halimbawa may employer silang makapag-provide sa kanila ng work permit tsaka LMIA. So dahil ganun po yung yung announcement today, malungkot na naman yung mga kababayan natin. So, kami din nalulungkot kasi syempre maraming alam mo yung makikita mo mga post na nakalagay doon, iniwan nila yung pamilya nila para lang pumunta dito. Yung iba pinag-resign po yung asawa nila para lang magbantay ng mga anak nila kasi nagbakasakali na magkaroon ng trabaho dito. Yung mga ganong sistema pa. Nakakalungkot naman talaga. Oo nga. Kakalungkot talaga. Kasi lang kahit sabihin mo na hindi tayo affected, pero alam mo kasi yung nadaanan natin. Dating pinagdaanan mo rin na parang hoping ka din na makapag-apply ng trabaho. So, di ba? Yung pangarap mo ba para sa future ng family? Parang nawala bigla. No? Hindi mo inasahan na bigla na lang mag-announce yung IRCC ng gantong announcement. Ang sabi naman ng iba, pabor sa mga Canadians, syempre, para hindi na sila magkaroon ng competition sa paghahanap ng trabaho. Pero, yung titingnan pa natin kung ano pa yung sunod na mga plano nila, kung, diba? Kasi paiba-iba naman yung mga programs nila. So, halay natin sa sunod na taon, iba na naman, magkaroon na kayo ng chance na makapasok ulit ng Canada. Parang na-abuse daw yung pagpasok ng mga temporary foreign workers dito kasi yun nga, diba, yung iba daw yung pinapatos na lang kahit na maliit yung sahod, tapos yung iba hindi nababayaran ng husto, yung iba as in talaga pinagtatrabaho lang, hindi sila binibigyan ng sahod. Yung iba dahil
naman nilang magreklamo. So, yun yung parang doon nagkaroon yung mga employers na patuloy nilang ginagawa yung mga ganong gawain, which is hindi tama. Nag-take advantage. Oh, Katulad din sa... take advantage na talaga yung mga temporary foreign workers. Kahit noon pa, meron kasing nag-apply siya doon sa company na yun. Tapos sabi sa kanya, ipaprocess yung papel niya. Pero nung malapit na malapit na yung time niya na parang mag-stay ka ba ng 6 months? Kung kailan na malapit na niya mag-comply yung required na number of hours dun sa company. Tapos pinalo up niya. Yun. Tapos pinalo up niya, sabi ng company niya, yun ang work out. Pero hanggang ngayon, wala. At saka maswerte siya na yung partner niya, yun ang nakakuha ng application din. Para sa PR? Siya kasi open work permit siya. Nagpunta sila dito, open work permit. Tapos yung asawa niya, nag-aaral. Siya yung pinangakuan, tapos buti na lang yung asawa niya yung nag-save sa kanya para ma-secure yung status nila dito. So, ayan. Maswerte pa rin. Ayun na nga, yung iba, yun nga sabi nila, meron talagang pagpunta mo sa ibang bansa, may siswertehin, meron talagang medyo mamalasin, pero ayun lang, kapit lang, kasi sabi nila, pag hindi pa ito yung tamang time sa'yo, baka sa sunod na taon, diba? Ano lang, wag lang mawalan ng pag-asa, tsaka tuloy lang yung pangarap, tsaka syempre, gawin mo rin ng paraan na makamit mo yung pangarap na yun. Yung iba nagpupuntahan sa ibang bansa like New Zealand, Australia, Poland. Ayan, nagbabakasakali din, baka doon sila pala rin. Kasi may iba naman na galing sa Poland, tapos mga nag-a-apply sila papunta dito. So, meron akong nabasa na, alam mo yung nag-worry sila kasi application nila from Poland sila mag-asawa. Tapos, dahil nga dito sa panibagong announcement ng IRCC, yung kagahapon na video namin na lilimit ng mga temporary foreign workers dito. Parang nag-aalala sila kung itutuloy daw ba nila yung application nila dito. Na kung doon daw sila sa Poland, maganda daw yung trabaho nila. Ang kaso mo, worker lang sila doon, hindi sila resident. So, ang habol nila dito sa Canada na madala nila yung mga anak nila na magkakasama na sila. Yung mga may balak pa pumunta dito, ano na lang, yung mga nag-a-apply sa mga agency, ganyan, pag-aralan nyo maigi kung legit ba yung mga agency na ina-applyan nyo. Be sure lang yung mga ina-applyan nyo, hindi sakop doon ng announcement na in-announce about sa pag-limit sa mga temporary foreign workers. Kasi baka mamaya, diba, tuloy yung application nyo tapos nai-scam na pala kayo. Hindi naman na-scam. Let's say sabihin natin na legal naman or legit. Pero pagdating dito, hindi siya kasama siya doon sa pinalabas na... Parang hindi sila na-update, parang gano'n. So, yun lang po ang update namin dun sa panibagong announcement ng ARCC. Uwi muna kami, tapos kasi yung basement ngayon, ini-spray ng contractor ng foam. So, hindi kami makapasok dun sa loob kasi sabi may amoy ata. Nagpaparenovate yung landlord namin. Oo, kasi tuloy pa yung renovation ng basement. Kaya, yan, nagkape muna kami dito. Kaya sunod natin yung update natin yung DIY baka Oo. Yung sunod naming update neto, papakita namin pagka yung spray na yung foam, tapos lalagyan nila ni Dadong ng kahoy. Yung mga pamakuan pa, no? Studding. Tsaka drywall. So, yun po yung sunod namin na mga i-share about dun sa renovation ng bahay. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po sa aming channel.